Sige. Ulit. Ayan guys, shoutout sa lahat. Welcome back sa YouTube channel ko. Shoutout sa lahat. And yung kasama ko naman si Sherwin. Kamote ka, TV. Medyo nagtatagay kami konti habang nagkikwentuhan about sa mga scam dito sa Macau. Yan, gusto ko lang mag-share. Gusto lang i-share ni Sherwin yung nasa group namin. Ano yun pala yung sa group? Sa consulate yung galing, di ba, yung post? Ayan, nag-post na guys dito yung sa consulate ng Macau, Philippine Consulate na may nakarating na sa kanila ng mga nangyayari ng mga scam dito sa Macau. Ayan. Ayan guys. Alam nyo guys, gusto ko lang i-share. Pero kasi kasama ko sa bahay na dalawa. Galing Pinas. Nag-tour lang sila dito, tourist lang. Tapos yung nangyari, mag-apply sila dito. Yun na nga. Nag-apply na sila dito. Tapos may lumapit sa kanila. May nag-refer sa kanila na kaibigan nila. Pero kasi sila mga nakilala dito habang nag-apply, ni-refer sila dun sa babae na yun. Dalawa sila. Sabi ng babae, magbigay ng 2,000 MOP, 2,000 MOP by each sa kanila. Tag 2,000 sa kanila. Yung mangyayari daw reservation daw yun. For quota. Para daw sa quota para ma-reserve sila sa kanila na yung quota. Yun yung bibigay dun sa agency para ma-reserve. Tapos, ang sabi sa kanila, nung nakabigay na sila ng 2, siyempre, wala silang kalam-alam dito Alam nyo guys, ilang beses ko na sinasabi sa inyo pag mga ganyan, kaya wag kayo magbibigay ng pera. Yung nangyari, di ba nakabigay na sila ng 2,000 sa kanila, isa-isa sa kanila, di 4,000 na yun, dalawa sila. Sabi sa kanila, mag-antay lang daw. Hindi pa sila na-interview Hindi pa nila alam. Wala pang interview. Nag-aantay sila, 2 linggo na. Sabi sa kanila, antay lang para sa green job. Paano nga mag-green job? Wala pang employer Kailangan muna ng interview niyan, guys. Pag na-interview na kayo, saka nasasabihin ng employer niyan, antay kayo sa green job. Yung employer mismo, yung magsasabi ng antayin yung green job. Wala nga interview pa Ano mangyayari doon, di ba? Antay sila ng hintay. Ngayon, paubos na yung visa nila. Paano yung pagpaubos ng visa nila? Sasabihin ng agent yan, yung agent na sabi nila na Pilipino mismo yun Pilipino. Ano yan? Antay lang daw. Hanggang kailan sila mag-antay? Paano pag naubos yung visa nila? Wala na. I-share ko yung para sa atin na na-encounter natin nung gabi. Ayan guys, may na-encounter din kami doon. Ito, kakilala ni Sherwin. Agent. Ang sabi niya, message ako sa kanya, hindi ko ng tulong ate. Ano ba? Filipino yun, di ba? May Pilipino. Wala nang pangalan. Nag-message ako sa kanya, ate, may puta ba kayo? May available kayo na trabaho? Nag-reply kagad, sabi niya, mayroon ba? Bakit anong hinahanap mo? Nag-message ako, pwede mag-meet tayo. Nag-message sa akin, mag-meet na lang, i-prepare yung papers. Papers lang sinabi, papers lang, di ba? No money involved. Papers lang talaga. Nag-message siya sa akin, nandito pa. Sige ate, meet tayo mamaya kasi ayusin ko lang yung papers, di ba? Nag-ayos tayo. Nag-ayos. Ayan guys, nag-ayos kami kasi sabi ni Sherwin, 2 kami ate. Tinanong niyo pa kami kung anong gusto namin na trabaho. Available niya, gardener, cleaner, assistant kitchen. Dami yung sinabi Dami ganun. Tapos 3 agency daw inawakan. Ang sabi ko, tingnan niya, patingnan ko yung papers ko kung okay ba. Kasi sabi niya, papers lang i-prepare Nakompleto na namin. Pagkatapos, sabi ko, tingnan mo natin yung papers ko. Ano sagot na sa akin, guys? Ito talaga, maling akala talaga to. Pag sabi ko sa kanya ng papers ko, pakitingnan, anong sagot na sa akin? Magdadaw na ba kami ng 5K MOP? Ang pinag-usapan, papers, walang pera. No money involved. Tapos biglang may pera. Ayun guys, bigla kami hiningan ng 5,000. Wala kasing sa usapan kasi sila kasi magkausap Wala kasing sinabi siya doon na
pera, di ba? Sabi lang, i-prepare lang mga requirements. Tapos pagdating doon sa meet-up, yun na, humingi na. Diba? Wala namang problema. Kung nagsabi ka agad. Ang problema naman sa kanya kasi, wala talaga. Walang nagsabi pa, tapos magsabi pa na Bigla, no? ang quota pala. Magdaw ng 5,000 yung mga pair. O tapos, Para i-reserve. paglabas ng quota. Wala nga lumalabas na quota. Paano yung pera? Saan pupunta yun? After maubos yung visa namin, exit pa, tapos walang visa, yung pera namin na binigay sa kanya, ubos. Wala na yun, hindi na yun. Kasi guys, ganito yun. Pag nabigay mo na yung pera, hindi na ikaw na mag-a-adjust para sa kanila. Sunod-sunuran ka na niyan. Sabi niya, antay-antay ka lang. Ganun ang gagawin hanggang, alam nyo guys, dito pag naubos na kasi visa mo sa Macau, pa-exiting ka niya sa Thailand o kaya kahit sa Hong Kong, antay ka na naman doon. Ikaw naman kasi antay ka lang ng antay. Wala ka nang gagawin tayo mag-antay kasi umasa ka na, nagbigay ka na ng pera eh. Hanggang sa maubos yung visa mo, i-exit ka ng Macau, wala ka nang habol doon. Pagdating, siyempre nag-exit ka na ng Thailand, example, 2 buwan ka doon o 1 buwan. Pagdating ulit dito, sasabihin na naman mag-antay. Hanggang kailan ka mag-antay, di ba? Scam na yun pag ganun, wag ka nang Kaya payo ko talaga sa inyo, yung mga nag-apply dito sa Macau, wag talaga magbibigyan ng pera. At lalo na pala sa ang advice lang talaga sa totoo lang, napakahirap talaga dito. Ang advice ko sa magiging tourist lang, magto-tourist dito sa Macau, punta Macau, tapos wala talaga sigurado na papasukan ng trabaho. Please lang, huwag na kayong magdagdag dito sa Macau. Sa totoo lang, sobrang hirap dito pag lalo na wala kayong wala kayong mga kakilala dito. Next pay pa lang. Wala na kayo. Sobrang hirap, huwag na kayong magdagdag dito. Diyan na kayo sa Pinas mag-apply kayo. Sa agency papuntang Macau, apply na kayo yan para may kasiguraduhan kayo. Guys, mag-apply na lang kayo online. Ganun na lang, di ba? Online na lang. Apply na kayo. Online kayo apply kayo online sa Icon dyan. Sigurado yan. Pa-Macau yan, may mga Macau yan sila. Mabuti pa ngayon yung Hong Kong, available pa na mag-exit ka. Pag dumating yung panahon na magkatulad ng perkat, wala na yan, oo. Okay lang yung may mga pamilya dito na nagtatrabaho, may maalalay sa kanila ng mga allowance. Pero pag solo flight ka dito pupunta, wala. Alam nyo guys, mahirap na ngayon. Yung mga pupunta dito magto-tourist, huwag na lang. Kung trabaho mag-a-apply, huwag na kayo mag-ano ngayon. Kasi yung hirap dito, ang laki ng placement, ang daming scammer dito. Scammer, kabayan talaga titira sa'yo. Pilipino din. Sira ng image ng kabayan dito. Dahil sa mga scammer rin. Tsaka yung mga agency dito, may mga bayad na 10-10. Tapos wala naman palang quota. Nangyayari dyan, pinipirahan lang mga Pilipino. Diba? Tanggap. Wala, libre na sila lahat. Pangkain nila, yun na yun. Yung binibayad natin na 10-10 sa mga agency. Yun nangyayari. Kaya yung kasama ko dun sa bahay na 2, scam na yun. Mga ilang weeks na lang, uwi na yun kasi paubos ng visa nila. Sabi sa akin, kuya, baka gusto mong apply dun sa kakilala namin. Sabi ko, okay ba? Sabi nung nagbigay na kami 2, ay naku, sabi ko, pag nakapasok na kayo, saka na ako mag-apply dun sa kakilala nyo. Pag nakapasok na kayo, sabi ko, saka ako dun, sureball yun. Pero kung wala pa, hindi pa sila interview, nagbigay na sila 2,000 eh. Diba? Wala na yun, thank you na yun. Diba? Karamihan kasi dito ng mga agent Pilipino. Siyempre ikaw tiwala ka, wala kang kalam-alam, bago ka lang dito sa mga deal na lang kalakaran. Tapos siyempre nag-aalala ka na eh, kasi paubos na yung visa mo eh, lalo na pag 20 days ka na lang. Sasabihin sa'yo ng scammer, patapos na yung visa mo, kailangan mo na magkano ng trabaho, kailangan mo ano bang gusto mong trabaho.
O cleaner, o mayroon akong dito cleaner, bakante. Kuta, baka next week may release na yung kuta, eh abot ka pa siguro. O magbigay ka ng 5,000 para ma-reserve. O, kasi magbigay ka ng 5,000 para i-reserve natin para sa'yo. Kasi dami naghahanap ng trabaho, baka may bigay pa sa iba. Eh siyempre ikaw naman, utang tanga, nagbigay ka. O, sasabihin sa'yo ng agent pag nakapagbigay ka na, o antay-antay ka lang ha. Siyempre, naubos na yung visa mo. Sabi siya, exit ka muna ng Thailand o kaya Hong Kong. Wala na. Sunod-sunuran ka na sa kanya kung anong sabihin. Kaya, kawawa ka. Ay, nako. Bahala ka sa buhay niya. Basta ako, nabigay na ako ng bigay na ako ng advice. Kawawa yung mga na-scam dito. Tapos yung pera nila na inutang lang. Tapos, exit na ng yung iba, nag-exit na sa mga Pinas. Ayaw na nila bumalik dito. Yung pera nila na in-scam, wala na. Thank you na yun. Hinayaan na nila. Yung kaibigan ko galing, kasama ko sa Thailand. Na-scam na siya dati nung pagalis siya ng Macau. Muntik na naman siya may scam ngayon. Sabi ko, tanga-tanga ka na ngayon pag na-scam ka pa ng pangalawa. Ngayon, ingat na ingat, baka umuwi na siya ng Pinas. Kasi wala eh. Wala mahanap dito ng trabaho. Mayroon naman siyang nahanap, kaso nga lang, ang laki ng placement niya kaya. Eh, yun dapat yung pang placement niya sa sigurado na agency. Nangyari, na-scam. Yung na-scam yung pera niya. Kaya wala. Kaya yun guys, yun lang masasabi ko. Mag-ganon ako sa inyo, mag-advise. Nagbigay ng paalala, payo. Ingat sa mga nandito. Mga natitira pa. Natitira mga Pilipino. Wala nang nag-apply sa mga agency ngayon. Bira na lang, isa-isa na lang. Kasi nga, may bayad. Naubusan na ng pera. Online na lang talagang pag-asa. Ayan guys, yun lang. Yun lang mapapayo namin ni Sherwin. Mukhang alam na rin ng consulate, di ba pala? Oo, alam na nga po. Ano bang sabi? Din na yung mga OFW dito na mamimira, nag-scam ng kapwa nila dito na wala namang trabaho, pinukuha ng pera. Yun lang guys, ingat po tayo. Yun ang mga Shoutout sa lahat. Bye guys.